kaya ang manuscript ko ay 6 pages. So, kaya niyo po ba? 2 oras. Hindi nga, minsan na lang tayo magkita. Sige nga, nakatayo pa rin eh. Okay po, so, fruitfulness. Meron po tayong 3 matutunan. Kung paano maging fruitful o para patuloy na maging mabunga po. How to be fruitful. Paano po ba maging mabunga ang isang Kristiyano? Sa mga talataan mamaya, nakikita po natin. Si Jesus nagturo sa kanyang mga disciples ng 3 mahalagang relationship para maging mabunga ang isang Kristiyano. So, napakahalaga po nito. Ang buong chapter po mo naman. Okay, so buti na lang, nandiyan si Kuya Joseph. So, salamatan natin si Lord kay Kuya Joseph. Ano po? May bago akong na-discover na kanta eh. Siguro nanonood po kayo ng TV, no? Siyempre, imposibleng walang TV ang tao ngayon eh. Pag wala ka raw TV, hindi ka tao. May TV yung mga tao ngayon. So, yung ano ba, yung kanta, pag may Panginoon, may selebrasyon, araw-araw may bagong rason. Alam niyo po yun? Pinalitan ko lang yung isa ng Panginoon. Pag may emperador daw. Narinig niyo po yun. So, ibig sabihin, parang di ba very deceiving na patalastas? Parang nakasanda doon ng iyong rason kung bakit ikaw ay masaya sa araw-araw. Di ba? Dapat nakasanda tayo sa Lord. So, ang mga tanataan po sa una nating puntos ay 3 vital relationships to be fruitful. First, disciples are to be rightly related to Jesus Christ. Very basic at the same time very vital. Nung una po nating narinig ang gospel ay tinuruan tayo ng acceptance, confession, and believe in Christ Jesus. Tama po ba? Naalala po ba natin yung ABC of evangelism? Accept, believe, confess. Vertical duties is to remain, abide in Him. So, very frequent ang word na remain sa talataan. Ang pangalawa, disciples are to be rightly related to each others. Ecclesiastical duties to love each other. So kanina po, naabutan namin dito, panay yung banggit ng salitang love. Lalo pa ngayon ay buwan ng love. Sa mga in love. Hindi ang iba nakangiti, siguro in love yung iba hindi naman. Actually, napakasarap po ma-in love sa Lord. Amin po ba, taas ang kamay? Kung binabasa po natin yung mga sulat ni St. Augustine, ako nga hindi ko rin nababasa yon, but may quotes akong naalala sa kanya na matindi. Sabi niya, the greatest romance you may ever have as a human is to fall in love with God. At saka utos naman po talaga ng Panginoon yun. Greatest commandment. Second, sabi ni Augustine, sabi niya, your greatest adventure is to seek God. At sabi niya, your greatest achievement is hindi yung diploma, is to find God. So, napakagandang kasabihan, ano ba? Disciples are to be rightly related to each other. Ecclesiastical duties is to love each other. So, ganun po talaga. Alam niyo po ba, ang love is a magnet? Pag nakita po ng community na, wow, ibang klase itong mga tao ito. Talagang nagmamahalan sila, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Abay, baka magtanong sila, ano bang meron kayo dyan? At dahil kay Jesus kami ay nagmamahalan. Hindi dahil mabuting tao itong katabi ko, hindi dahil mabait ito.
Ngunit sabi ni Jesus, dapat magmahalan po kami. Third, disciples are to be rightly related to the world. Social duties is to testify. Mga kapatid, may confusion tayo minsan pagdating dito sa third point na ito. Minsan, tayo yung natatangay ng mundo. We do not know how to interact properly. Instead na tayo po yung makakadala ng ating kapwa sa church. Tayo yung nadadala sa kung saan-saan. So, mahirap po yun. First points mo natin. Yun lang po. 8 slides. First points. Disciples are to be rightly related to Jesus Christ. Rightly related to Jesus Christ. Okay, kailangan malinaw po ito sa atin. May dalawang mag-asawa. May dalawang mag-asawa. Si Ambo at si Iska pala yung mag-asawa. 80 na si Ambo. Si Iska, 75 yata. Hindi na una si Ambong malapit nang mamatay. May anak silang 5. May anak po silang 5. Sabi ni Ambo, sabi niya, Iska, matagal ko na sanang gustong sabihin ito sa'yo Sabi niya, sa 5 nating anak, dahil malapit na rin akong mamatay, magtapat ka sa akin. Yung pang-5, kanino yun? Sabi niya, Ambo, 80 na siya. Ay sabi ni Iska, sabi niya, Ambo, total, mamamatay ka rin lang. Sabihin ko rin sa'yo. Sabi niya, yung pang-5 lang talaga ang sa'yo. Hindi, mas lalo padali si Ambo. So, maling akala po yun. Mga kapatid, tayo po minsan may mga po tayo, may mga kasamahan po tayo minsan na akala po natin ay siya din yun. Gusto ko po gawing halimbawa yung the 12 original disciples. Sino po ba doon ang tumayo, di ba? Alam po natin yun. Pero kasama po sila for more or less 3 years sa ministry ni Jesus. Pwede po pala yun na kasama sa kung ano mang gawain, pero hindi po talaga siya tunay. Tingnan mo yung katabi mo, kung tunay. Tunay ka ba? Opo, may ganun po pala. Maganda yung katabi. So, mga kapatid, kung tayo maging maling akala, ganito po. Hindi ko alam ang laman ng puso, siyempre. Paano po ba natin malalaman na tayo ay Christian? Siyempre, walang kukontra pag sinabi ko na ako ay Christian. Sino po ba kukontra? Wala, di ba? Kahit ikaw din, hindi ako kukontra na ikaw ay Christian But how can you prove to me na ikaw ay Christian? At ganun din ako. Paano ko ma-prove sa'yo na ako ay isang tunay na Kristiyano? Ha? Sa pagsunod kay Jesus. Sabi po dito sa mga talataan, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes to that, so that it will be even more fruitful. By the fruit. Sa bunga po, malalaman. Walang kukontra pag sinabi mo, I am also a Christian, a believer, a follower of Jesus Christ. Kahit yung taong pasuray-suray dyan sa tabi. Pag tinanong mo yan, may faith din yan. Pero this is very personal and serious question. Paano ko mapatunayan sa'yo, Brother Dave, na ako ay Christian? Dahil ba pastor ako? Dahil ba nakakorbata ako? Dahil ba nagtapos ako sa Bible school? By the fruit. Pwedeng nagtapos sa Bible school pero walang calling Alam ito ng mga Bible school student. Mayroon ako pong mga classmate dito Mayroon kasing mga kwento sa Bible at totoo din naman na pinapatunayan ng iba na pag-graduate sa Bible school ay nag-call center, hindi na naglingkod sa Diyos. Ganun po So hindi naman po natin pwedeng sabihin na kung nag-call center sila, hindi sila Christian.
Siguro may limitation na lang tayo pa sa pagsabi na hindi siya tinawag, pero maaaring Christian din talaga siya. Pero yung malalim pa na tanong, how could you prove me? By the fruit. Paano maging fruitful ang isang Christian? Dito po sa mga talataan, makikita natin, you are already cleansed or clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. Parang conditional, no? Remain in me, and I will remain in you. What about kung hindi ka magre-remain sa Lord? Anong maging word dito? I will not? Hindi po natin pwedeng i-accuse si Lord. Ganito po, we are always making our own ways, di ba? Para umalis sa kanyang kalooban. But the Lord is still, He still loves us. He still remains in us. He is still faithful. Correct? God is good. Amen. Palapakan po natin si Lord. I will remain in you. Kung baga sa itong salita ito, I will. Very decisive, very strong. Desisyon talaga niya na mag-remain sa atin. In fact, ang love ni Lord is a decision. Hindi naman tayo lovable. Sino ba po ba dito pwedeng mag-claim na lovable siya sa Lord? No, nobody could claim. But the Lord decides. Because He loves us. Amen. He loves us. No branch can bear fruit by itself. It must remain in me. Remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Actually po, originally, ang term na vine is na-ascribe yun sa bayan ng Israel. God's chosen people. Pero kung babasahin mo ang Biblia, or even in the history, the most stubborn race in the planet is Israelite. Pero palangga sila ni Lord. Alam niyo yung palangga? Mahal. Pangga na pangga. May pangga din ako eh. Tinuruan ko lang siya. Oo. So, mga kapatid, grabe si Lord. I am the vine. Yung Israel, talagang naging better yung kanyang bunga eh. Mapait yung kanyang bunga. God loves His love. Pinakita ni Lord kung paano niya ipakit yung kanyang kapangyarihan with their own naked eye. Hindi ito magic na hinati niya ang dagat. Magic daw yun eh. Myth lang daw yun, sabi ng iba eh. Mythology. Magic daw yun, mga kapatid. Nung hinati ni Lord ang dagat, ano kayo nangyari? Nag-selfie sila ng pating. Nag-selfie-selfie ng mga Israelite at mga pating, no? Tapos nagipagkamayan ka doon sa mga pagi. Mga kapatid, matindi po yung ginawa. Tapos yung isustain ka for 40 years, mana and pugo, quail. Nakakasawa, no? Mga kapatid, huwag tayong magsawa sa Panginoon, no? Kahit sabihin pa natin paulit-ulit yung andyan na naman si Pastor. Kahit sa offering na naman. Takpan natin ang ating mga tinga. Mga kapatid, importante po ang tithes and offering. Hindi mabubuhay ang church siguro kung or hindi makagalaw o walang accomplishment. Kasi kahit sa Old Testament hanggang sa New Testament, meron pong gano'n. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Much fruit. Apart from me, you can do nothing. Read the word. Apart from me, you can do nothing. Nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Yun ang matinding pinagdidibatehan dyan. Ano daw ba yun? Nawawala yung kaligtasan. Kasi bakit puputulin tapos sa palagay nyo, nawawala ang kaligtasan? Mamaya i-discuss natin yun. Mga kapatid, true vine.
Yung I am true vine, actually, si Jesus ay may seven na kinilim niya na I am. I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection. I am the light of the world. I am the bread of life. Yung mga I am, marami siya dyan. Pag binasa niyo po yun, pwede mo talagang isipin na may dahilan ka pa bang umalis sa kalooban ng Diyos. May dahilan po ba tayong hindi magpasalamat sa Diyos o sambahin siya? May dahilan po ba tayong hindi magtiwala sa Diyos? Mayroon, pastor eh. Kasi dinrig ako ng boyfriend ko eh. At girlfriend ko. Binasted ako. O di kaya, mayroon eh. Iniwanan ako ng asawa ko. Yun ang matindi. Eh baka binigyan mo siya ng dahilan na iwanan ka rin niya eh. Kasi yung ganun po. Minsan nasisisi talaga natin ang Diyos. Ina-accuse natin si Lord. Mga kapatid, naalala ko po yung kausap kong matanda kahapon. Sabi niya, pinaalalahanan ko si yung kapatid. Sabi niya, sa pananampalataya, kaya lang, may sama ng loob siya kay pastor eh. Sa isang pastor, sabi niya, kaya hindi na siya nagsisimba. Eh, sabi niya, pinayuhan ko siya. Sabi niya, ano naman ang kinalaman ni Lord doon sa kasalanan ng pastor sa'yo? Nakasalalay po kasi sa tao, minsan ang ating relationship sa Lord at ating commitment sa Lord. Sama naman ang ugali ni brother at ni sister, ayaw ko na dyan. Lipat ka na naman sa kabila. Ganun, may nakita ka ulit. Pumunta ka na kaya sa langit. No? Heaven is perfect. Church is not perfect. We are composed of sinners. Correct? Kaya welcome dito lahat ng sinners. Mga kapatid, buti tayo mali. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Diba, Adam? And it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. So, fruitfulness talaga ang hinahanap ng Lord. This is to my Father's glory. Tapos may pangako pa dyan. Sasagutin ni Lord, ang iyong kahilingan. So, napakaganda. Nais ni Lord po sa atin ay buhay na hindi bitin. He is the bread of life. He is the light of the world. Pag sinamahan po natin siya, pinalo po natin siya, hindi po tayo madadapa. Hindi po tayo magugutom. Alam niyo po, sa mga Christians, ganito po. Sana po sa ating mga Christian, we should develop the attitude of hindi yung laging nanghihingi. Naghihintay ng bigay. Pangarapin po natin na tayo yung mamimigay. Tama po bang, ambisyon sa buhay? Someday, I will be the one who will give. Ngayon, medyo pa ako ngayon, hinihingi pa. Kumbaga sa JJ pa. Anong JJ? Gipit-gipit. Eh, pag LL ka na, luwag-luwag, ikaw na mamigay. So, yung ganun. Dating po talaga yun. So, disciples are to be rightly related to Jesus Christ. And we could expect fruitfulness kung tama ang ating relationship kay Jesus. Ang key word is remain in the Lord. Abide in the Lord. Second points. Disciples are to be rightly related to each other. Napakalaga. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So, God wants us to be joyful in our service. Tama ba? Hindi ba kayo masaya sa paglilingkod natin sa Lord? Hindi po ba tayo masaya? Eh, walang sumasagot. Masaya syempre. Ang haba, hindi ko na nga nabasa yung iba eh. Okay, second points na tayo. Pinto ko muna. Rightly related to each other. Ecclesiastical duties to love each other. Sa church,
May dalawang magkaibigan, isang Muslim at isang Kristiyano. Eh, magkaibigan sila. Regardless of their religious affiliation. Persuasion. Okay. Sabi nung Muslim, sige, imbitahan kita, pwede bang sumama ka sa mosque para ma-observe yung worship namin? Sumama naman Kristiyano. Ay, una-una pala Muslim, sumama sa Kristiyano, nagkamaleo. Sabi niya, ayos naman pala sa GBCC, GMA eh. Palakpakan ng konti, tapos mga seryoso. Tapos, ayos naman ng message. Ayos. Sabi, ayos naman pala sa inyo. Eh, di, next Sunday, doon pa rin naman sa amin. Sumama naman si, yung kaibigan niyang Christian. Pagdating, nagtataka siya at iniiwanan yung mga sapatos sa labas. Narinig niya na to, narinig niya na siguro to, hindi ko na itutuloy. Hindi, iniwanan niya yung sapatos sa labas, iniwanan, sabi niya. Naku, patay, bago itong sapatos ko, sabi ng Christian. Sabi niya, hindi ko yata may iwanan ko, kapatid. Kasi bago eh. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ikaw lang naman Christian dito eh. Ikaw lang naman Christian. Biro mo yun. Magsama ng tingin sa Christian na. Mga kapatid, meron akong kapellowship ngayon sa FB. Ang kanyang pananampalataya is Islam. Nahihirapan akong umali. Pero, may discussion ko. Alam niyo po ba na mas higher si Muhammad kaysa Jesus? And Muhammad, according sa kanilang pinagalis, is the Holy Spirit. Tapos, grabe talaga. Si Jesus daw ay tao lang. Jesus Christ was not crucified. Hindi siya crucified. Chismis lang yun. Yun ang pinagalis. It was not crucified. It was all hearsay. Tapos si Jesus daw ay hindi niya alam kung kalooban ng tatay niya kasi sabi niya, not your will but my sabi niya, it is possible, Father. This cup, sabi ni Jesus, itong kupang ito na aking pagdadaanan ay huwag pusan. Ngunit bigay, sabi ni Jesus, di ba? Sabi niya daw, hindi talaga malinaw kay Jesus ang kalooban ng tatay niya. Tapos, nagsalita daw si Jesus nung bago siya mamatay na Eli sabachthani means, why have you forsaken me? Sabi niya, that is the word of disbelief. How come na si Jesus ay walang kasalanan? Hindi yun, sabi niya, dapat salita ng prophet kasi ang magkakilala nila kay Jesus, prophet. Huli, sabi ko, huli ka. Sabi niya, hindi kayo naniniwala si Jesus ay pinako. Tapos, kinot niyo yung nakapakong ni Jesus. Yung mga ganun. Tayo po mga kapatid. Paano natin paganahin yung pag-ibig natin? Sabi niya, I doubt if you love your enemy. Sabi niya. For example, ginahasa sa harapan ng kapatid mo. Pinatay ang nanay mo sa harapan mo. Pamilya mo inubos. Kayang-kayang mahalin yung mga Yun ang tanong niya sa akin eh. Sabi ko, hindi ko kaya dyan, as tao. Sa biyaya ng Panginoon, maaaring magawa yan. Yung gano'n na eh. So, doon sa discussion na yun, lumalabas na their doctrine is violent. Napaka-violent din their doctrine. War is granted. War is granted. Para doon sa mga nanganaway din. Eh ano naman ang teaching ni Jesus? Love your enemies. Pray for your enemies. Bless those who are persecute you. Diba? Opposite. Opposite. Total opposite direction ang takbo natin. Kaya mahirap makipagkasundo. Okay lang. Ang issue, ano po natin dito sa church pwede, mabilis, maaaring madali.
Or pwedeng magawa kasi kapatubos yung pananampalataya yan eh. Minsan nga, hirap pa po tayo. What about yung kinakalaban ka na talaga? Binabato ka ng dumi ng kung anong marunong sa bahay mo, babatukin ka ng buka o gana. Tapos, yung ganun ba? Eh, kaya mo ba yun? Kaya po ba natin yun? Di ba? Very challenging. Paano namin magawa yun? Pakahirap po ba? If you obey my commands, you will remain in my love. Actually, hindi po human love eh. Yung gagana doon, yung gano'n eh. It is God's love. Kasi tayo po, hindi likas sa atin. Hindi po likas sa atin. Lalo pa pag may hindi tayo nagustuhan. Di po ba? Hindi likas po sa atin yun. That is God's love. Supernatural love. Hindi po yun human love na may kondisyon. Agape love. So my command is please love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Ang galing. Ginawa po ni Jesus yan. So, grabe yung kanyang pag-alay. Perfect sacrifice. Perfect example of love. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. God's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Ang ganda ng talata, di po ba? Alam ko po, bawat isa po dito sa atin, at least meron kang isang best friend, o di kaya dalawa, mga ganon. Meron po yung marami. Hindi mo masasabing best friend po talaga yun. Pero meron ka talaga ng best friend na masyado pong close yung communication nyo, connection nyo, tapos wala po kayong inililihim sa bawat isa. Correct po ba yun? But as a human, sometimes your best friend may disappoint you. Correct? He will disappoint you. Kahit hindi sinasadya, minsan madi-disappoint ka. Kasi maaaring may expectation po tayo sa kanya eh. What about if God tells you that you are my friend? You are my friend. Grabe yun. Grabe po yun. Friend ka ng Diyos. Sino po ba ako? Pag friend ka siguro ni Pinoy, kalaban ka ng mga kalaban ni Pinoy. Pero pag friend ka ng Diyos, kalaban ka ni Satanas. E pag sinabi ni Lord, you are my friend. I tell you my Father's business. I will disclose you all my secret. Eh kung sino yung pinakamayaman siguro na friend mo, example, si Henry Tan, alam mo, sikreto ko, marami akong pera. Ito ang sikreto ko, dumami. Tapos, kunin yung idea. What about a King of Kings and the Lord of Lords magsalita ng ganito po sa atin? Ang sinasabihan niya dito mga disciples you are my friends. Si Abraham lang po yung sinabihan din ng Diyos sa Old Testament na Abraham is God's friend. Maganda po yung communication ng friends, best friends. Di po ba? Ang tanong po sa atin, do we have a masasabi natin na quality time with God in prayer, communicating with God daily? Busy po ako, Pastor, sa paghanap ng kaluluwa. Ba, totoo? Ayos yun. Busy, ayos yun. Pero kung busy po tayo sa sarili lang natin, and bago po natin maalala si Lord, gabi na. Kanina po, kung nakinig po kayo kay Joey Umali. Dito this, inano po niya yung si John Wesley. Si John Wesley po ay founder ng Methodist. Ganito po, si John Wesley ay very popular na preacher sa England, London. Napakagaling noon.
Sabi niya, kung saan po ako ay may maraming gawain, saka naman humahaba ang aking panalangin. Tayo po, baliktad. Tama. Kung saan marami ang ating gawain, konti ang ating panalangin. Ay, tika. Mag-pray muna ako. 3 minutes. Ay, mabuti nga kung naka 3 minutes po tayo, no? Tapos minsan, pag natutulog na tayo, bago po natin ipag-pray, bago po tayo mag-pray, nakahiga na tayo. Ay, malamang-lamang, makakatulog ka na noon. Bukas na ang amin. So, medyo hindi po magandang communication yun ang friendship natin with God. Diba? Matamlay, malambya, malamig. So, tapos pagdating sa pagkain, medyo mabilis-bilis din yung pagkain kasi mas masarap yung pagkain eh. Mga kapatid, we should give quality time when it comes to prayer. Hindi sinasabing maiksi o hindi sinasabing mahaba. Talagang buhos-buhos na. Just like you are talking to your friends. Friends, meron akong ganito eh. Ganyan. Ang galing ng Panginoon. Gawin nating light ang buhay nga eh. May rason para mag-celebrate dahil ang Panginoon ay sa akin. You did not choose me. Oh. Ang tindi, di po ba? Sino po dito pwedeng magsalita na ako, pinili ko talagang maging Christian? Ganito po yun eh. Ang illustration. Parang tayo ay nalulunod. Lunod na lunod sa kasalanan. Malapit na talagang matapos. Matapit na talagang lumubog. May kamay na dumating sa'yo. Naghihingalo ka na. Anong response mo nun? Siyempre, hahawa ka doon sa kamay. Huwag po nating sabihin na, ay, humawak ako sa kanya eh, kaya may part din ako. Humawak ka lang dahil nakaabot na siya sa'yo. Ibig po sabihin, God first. Siya po yung unang nag-move bago po natin siya in-accept. Yun ang doctrine of regeneration. So, malalim po yun. Bago po natin na-accept si Lord, He moves our heart in circumstances or through His words by the power of His Holy Spirit. Ganun po yun. Minsan yung interpretation po ng iba at may maraming ganun eh, ay decision ko naman talagang tanggapin si Lord. Medyo tama din po yun. Pero bakit ka nag-decide? Is it not that God moves first? Is it not that you heard first? Paano po, Pastor, yung mga hindi nakakarinig? Question na naman, ano? Yung mga bulag, yung hindi paano po sila? Tanungin na lang natin si Lord pag nakita na tayo. Mga kapatid, grabe. You did not choose me, but I chose you. And appointed you to go and bear fruit. Fruit na naman. Puro tayo fruit eh. Fruit that will last. Then, the Father will give you whatever you ask in my name. Ito na naman. This is my command. Love each other. So, ito. Ano natin? Love each other. So, napakaganda po. Ang connection ng mga talataan ay napakaganda. Kung mahal tayo ng Diyos, mahal na si Jesus, mahal din siya ni Jesus, and therefore tayo mga kanyang disipulo ay magmahalan. Pwede po bang God is love, Jesus loves us, tapos tayo nag-aaway? Ironic. Mali. Ang bunga po noon ay pagmamahalan sa bawat isa. Correct po ba? So, disciples are to be rightly related to each other. Last points, disciples are to be rightly related to the Word. We are in this world, but we are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. Nakatira pa tayo sa mundo, kaya sumasayad pa rin ang ating mga paa sa lupa. Pero hindi na po tayo taga rito. Sa Bible po, binanggit tayo as strangers. Strangers, ano pa,
travelers, parang ulap lang na dumadaan dito. Mga ganun po tayo ang description sa atin. Kaya, this is not our home. Alien lang daw po tayo dito, sabi ni Apostle Paul. So, ang original natin, ang ating tahanan ay langit. So, related tayo or tama ang ating pakikipag-ugnayan sa world. Yan sa mga tanataan. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Okay, matindi. Ito po yun eh. Pagka totoo ka raw na Kristiyano, mararanasan mo ito. Pag hindi mo mararanasan ito. Kwento po muna. Kwento, maganda eh. Kasi social duties po natin is to testify. May dalawa na namang magkaibigan. Ang isa ay mahilig mag-golf. Sino po dito nag-golf? Wala. Palitan na natin yung mahilig mag-golf ng mahilig mag-dota. Pwede? Pwede rin. Sige, bahala na kayo mag-modify. Basta yung kwento na narinig ko is mahilig mag-golf at mahilig magsimba. Ay tuwing linggo daw, sabi nung nag-golf, ay tara mag-golf. Sabi nung mahilig magsimba tuwing linggo, ay hindi, magsisimba ako. Ganon ang ganon. For how many times? Ang tagal na nilang friends. Nung bandang huli, talaga namang parang nagalit na itong nag-golf ay hindi nga siya pinagbigyan kahit minsan eh. Sabi niya, I don't care kung nagsisimba ka. Ako, how many times I invited you to play a golf? Ikaw, hindi mo ako in-invite sa church. Oh? Hindi mo ako in-invite sa church. Lagi tayong magkasama, tapos ako in-invite nga kita mag-golf. Ano po ba ang reason? Nahiya po ba tayo mag-invite sa ating mga kapitbahay? Pumunta sa church? Ay, hindi Brad, kasi may church din kami. Tapos wala na tayo, Mga kapatid, ganito ba yun eh? Aralin mo kung paano mo siya ma-invite. Aralin niyo po kung paano mo siya ma-invite. Kahapon po, natutuwa ako. Lahat ng in-invite ko umatin. Self-drop sa bahay. Kung titingnan po natin, pastor ako eh. Alam na nila na pastor ako. They should be intimidated. Ay, alam na natin yan. Pastor yan eh. Di ba? Pwede. Pwede na umatin. Ano po ginawa ko? For about less than 2 years. Friendship. Pwede po, friendship. Friendship po. Lagi ko silang ini-invite sa basketball. Ini-invite ko rin sila sa Bible study. Hindi lang sa basketball. Yung ganun. Sige, laro kayo ng Dota. Isang oras lang. Baka mamaya magdamag. Pagkatapos yung maglaro, tara. Church naman tayo. Jamming sa church. Ganun po, di ba? Para-paraan lang naman ah. God will give us wisdom. James 1:5. If anyone lacks wisdom, you should ask God. Then siya po nagbibigay. So dito po, maaaring hindi sila conforme lagi sa atin. Or palagi talaga silang hindi po conforme sa atin. At least ginawa po natin ang part natin. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. The reason why the world hates us because of Jesus Christ. Nothing else. Eh, paano kaya the world hates you because you are... The world hates us because babae tayo. Kung lalaki ka, ay mo na doon kung lalaki ka, lalakero ka rin. Okay ba? The world hates us. Ay actually po, ang totoo dyan, kung ganyan po tayo, hindi nga hate yun eh. Accepted yun eh. Norms yun sa mundo. Di po ba? By the way, gusto ko lang po banggitin ito. Kasi, very real issue po ito. Sa atin pong mga politiko, wala akong papangalanan, baka hindi ako makalabas dito ng buhay.
Ganito po, ang laging na-o-cry doon, ang na-uungkat doon, ay yung mga corruption about money. See, money is power. Correct, tama po ba? Maghanap kayo ng politiko na inungkat ang kanyang maraming asawa. Chismis lang yun. Pero sa Senado, hindi yun, inungkat. Kasi, more or less, yung mga mahilig mangungkat, baka mahilig din sa pera, no? Hindi ko sinasabing totoo. Pero, mga kapatid, pagdating sa moralidad, tayong mga Kristiyano ay dapat angat. Hindi tayo kinamumuhian ng mundo dahil tayo ay babaero or corrupt. Kinamumuhian tayo ng mundo dahil kay Jesus. Because Jesus is the center of our life, our business, our studies, ano pa ba? Our career, kung ano pa man, mga kapatid. They hate us because of Jesus. Remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Ganun po, we are identified as Christians. And we should be, hindi lamang po sa salita, kundi sa gawa. Katulad po ng introduction ko kanina. How could you prove to me that you are a Christian? At ako din, sa iyo. By fruit. Kaya ang pamagat po ng ating message is fruitfulness. Para po sa ating natin. They will treat you this way because of my name. Ang galing, ang linaw. For they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. Now, however, they have no excuse for their sin. Mga kapatid, pagka dumating ka kasi sa umpok-umpukan ay naku, nandiyan si kapatid, nandiyan si brother, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano dyan. Ibig pong sabihin, may impact ang buhay mo. Lumiliwanag. Mararanasan po natin yun kung namumuhay po tayo na sa kaliwanagan ng Panginoon. At mararamdaman mo yun na sila ay umiiwas sa'yo. Mga kapatid, kung sino, alam ko po, dito po sa atin may mga karanasan po tayo na gano'n eh. Para sa akin po may karanasan akong gano'n. Maririnig mo na kaagad po ang kanilang sinasabi. Ay, si Brother Randy, wag na nating ano yan, wag na nating tagayan yan. Kasi tagay-tagay. Wag na nating tagayan yan, bilhan mo na lang soft drinks. See, ibig pong sabihin, alam na nila na ganun ka eh, nanindigan ka na eh. Sabi po diyan, he who hates me hates my Father as well. Matindi. Hinate na nila si Jesus, hinate ka, hate din nila ang Father. Tapos sabi dito, if I had not done among them what no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen these miracles, and yet they have hated both me and my Father. Ang tinutukoy po ni Jesus na miracles is, ano po natin yun, napakarami. In the gospel. Pero ang mga tao ay naghahanap pa rin ng miracle. Sa panahon po natin, paano po natin makikita ang miracle? Mga kapatid, ganito po yun eh. Kung hindi man tayo nakakita ng patay na literal, na nabuhay, ganito na lang po. Tayo po, patay tayo spiritually. It is a great miracle, amazing grace of God na tayo ay binuhay muli ni Lord. Kaya ang tawag po sa atin ay born again. That is miracle. Kaya hindi nila makita yung anong miracle pa hinahanap nila, yung pilay na tumatakbo. Mga kapatid, ikaw ay isang miracle. Ako po ay isang miracle. Binago pa ako ni Lord. Miracle po yun. Ang tawag doon. God is a God of miracle. 26. 25. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. Mga kapatid, they hated Jesus without reason. 26. When the counselor comes whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. Mga kapatid, that is our social duties.
to testify. Wala pong exempted dito. Ay, pastor, hindi ako marunong, hindi po ako evangelist. Mga kapatid, your life testimony nung binago po tayo ni Jesus. At mayroon po tayong pangako na banal na Espiritu, the power to testify. Hindi po atin, hindi po sarili nating kakayanan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ang ating last slides. God desires fruitfulness to each one of us para sa ating lahat. Gusto nyo ba ang gusto na ni Lord sa atin? Tanong sa atin, gusto nyo ba yung ganon? Fruitfulness? Walang sumasagot. Ayaw nyo eh. Ang arin ang maging malago at mamunga ng marami, manatili sa Kanya, tayo na't maglingkod ng sama-sama, magdala ng mga kaluluwa sa pamagitan ng pagbabahagi at patutuo. Mga kapatid, simple, very easy, na maaari po nating magawa sa patnubay ng banal na Espiritu. So, God bless po sa ating lahat.